Inosente siyang tingnan. Pero pag tumunog ang kampana, sinisira niya ang nasa harap niya. どうでしょうね。親指上にしているか。ブリッジ必死に耐えているんですが。決まりましたね。 Si Rin Nakai ay mukhang sanggol. May lakas siyang kayang durugin kahit mas malalaking kalaban. います腰を落とした姫ではありますが決めた Ngayon makikita mo kung paano nililinlang ng mandirigmang ito ang lahat sa kanyang itsura. At kung bakit ang maliitin siya ay malaking pagkakamali. しまってはひとたまりもないぞ崩れた右ダブルトリプルここから連打 Si Rin Nakai ay ipinanganak noong ika-22 ng Oktubre, 1986 sa Matsuyama. Perfektura ng Ehime, Hapon. Hindi sa suntukan o mixed martial arts nagsimula ang kanyang paglalakbay sa sining ng pakikidigma. Nagsimula siyang mag-judo noong 3 taong gulang siya. Habang natututo pa lang maglakad ang ibang bata, si maliit na Rin ay natututo ng magpatumba ng tao. Malaki ang naidulot na benepisyo ng kanyang maagang pagsisimula. Sa high school, pang-5 siya sa ranking ng judo sa buong Hapon. Sa kolehiyo, ang pangatlo ay hindi tungkol sa libangan lang na judo, tungkol ito sa laban ng mga elite sa pinakamahusay sa bansa. Nag-aral siya sa Instituto Takanawaday at Universidad ng Teikyo, ngunit iniwan ito para mag-focus sa pakikipaglaban. Isang desisyong napatunayang isa sa pinakamagandang pasya sa kasaysayan ng pambabaeng mixed martial arts sa Japan. Noong unang araw ng Oktubre 2006, si Rin ay nag-debut bilang professional sa mixed martial arts sa Pancrase. Tinalo niya si Azuka ito sa pamamagitan ng technical knockout. Matapos niyang baliin ang ilong nito. Maligayang pagdating Rin Nakai. Ang pambihirang lakas ng kalamnan. Pag-usapan natin ang elepante sa kwarto o mas tama, ang sobrang maskuladong elepante sa kwarto. Kapag pumasok si Rin Nakai sa hawla, agad ang mga paghahambing. Babaeng bodybuilder, syempre superhero. Syempre, may ilang komentarista ang tapat na nagtatanong kung tama ang timbang na kategoryang pinapanood nila. Tataas na 1.5 metro at 55 sentimetro lang, lumalaban siya sa flyweight at minsan sa bantamweight. Pero ang kanyang pangangatawan ay parang kabilang sa isang ibang kategorya. Pero may isang bagay na di napapansin ng lahat. Hindi ito para magpasikat. Bawat gramo ng kalamnan na yan ay direktang nagiging lakas na kayang durugin ang hawla, baliin ang mga buto at wasakin ang kalaban. Pag ibinagsak ka ni Rin, di ka na makakabangon. Kapag binlock ka niya gamit ang submission, pipili ka lang, sumuko o mabali. Walang gitnang opsyon. どうでしょうね。親指上にしているか。ブリッジ必死に耐えている。 Napaka-brutal ng kanyang estilo. Ginagamit niya ang karanasan sa judo para pabagsakin ang mga kalaban sa banig. Pagkatapos, sunod agad ang malalakas na suntok sa lupa o submission na sumasakal. Arm lock, key lock, rear choke, lahat ng yan ay kaya niya. At ginagawa niya ito ng may dagdag na gigil. Hindi lang para sa itsura ang mga kalamnan, sandata rin. Walang talo siya mula 2006 hanggang 2014, si Rin Nakai ay gumawa ng pambihirang bagay. Hindi siya natalo, ni minsan. Pinataob niya ang lahat sa Pancrase, Smackgirl at Valkyrie. Sunod-sunod ang kanyang mga panalo. Napanalunan niya ang Valkyrie Openweight Tournament 2010 matapos talunin si Mizuho Sato sa medical stoppage. Pinaghihinalaan na may bali sa buto sa paligid ng mata ang kalaban, kaya hindi tunay na panalo yon. Malakas yung pahayag ng intensyon. Make sure he's looking for a. She almost had an arm on her. Noong Disyembre 2010 umabot sa 10-0 ang sunod-sunod niyang panalo at lumabas siya sa pabalat ng Tokyo Chunichi Sports. Sa Japan, si Rin ay hindi lang basta isang mandirigma. Siya ang mandirigma, ang mukha ng pambabaeng mixed martial arts sa isang bansa, kung saan ang sport na ito ay patuloy na lumalaban para mapanatili ang sigla nito. Nakuha niya ang unang Queen of Pancrase Peso Gallo title. Tinalo niya ang mga international na kalaban na may record na 16, 0-1. Nakuha niya ang interes ng pinakamalaking promosyon sa mundo. UFC! Ang kabanata ng UFC, ang realidad noong ika-20 ng Setyembre, 2014. UFC Fight Night 52. Ang unang laban ng mga babae sa kasaysayan ng UFC sa lupain ng Hapon. At si Rin Nakai, ang walang talong bituin ng Hapon, ay haharap kay Misha Tate, ang pangalawa sa mundo sa Peso Gallo. Totoong pananabik, maraming nakataya, at malapit nang tumama ang realidad. On the tail of the tape as
Misha looked for a knee in the parking lot of the gym. You want to talk about old school fighting, not just brawling all the time. And there's Misha Tate, and that against the shorter opponent. Yeah, that situation where your opponent's leaning down to get attention, get people talking. She was successful well right now. Ginamit ni Tate ang kanyang malaking kalamangan. Lamangan sa abot para mapanatili si Rin sa distansya, binabara ang mga takedown at nananalo sa mga clinch. Ipinamalas ni Rin ang tapang, pumuwesto sa likod ni Tate sa round 2 at pilit na nag-scramble, ngunit hindi ito sapat. Natalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision, ang kanyang unang pagkatalo sa loob ng 8 taon. For the winner by unanimous decision, Misha Cupcake Tate. Ito ang nakakalimutan ng mga tao. Sumabak si Rin sa bantamweight dahil wala pang flyweight division noon sa UFC. Natural siyang flyweight na lumalaban sa mas malalaki at mahahabang mandirigma. Malaki talaga ang disbentahe niya sa laki. Halos pareho ang pangalawa niyang laban sa UFC kay Leslie Smith noong 2016. Isa pang pagkatalo sa desisyon, isa pang aral na natutunan. Ang kaibahan lang ng alamat at footnote ay kung ano ang nangyayari matapos ang pagsubok. Ika-29 ng Disyembre, 2016, sa Saitama Super Arena. Matapos ang 2 talo sa UFC na nagdulot ng kritisismo, babalik si Rin Nakai sa ring ng Rizin kontra sa batang undefeated na si Kanako Murata. Kailangan kong sabihin sa'yo, sa papel pa lang nakakatakot na ang laban na ito. Para kay Rin, si Murata ay may record na 4 na panalo at walang talo lang. Mandirigma rin siya sa World Junior Championship at muntik talunin si Saori Yoshida. Ang kanyang mga credential sa wrestling ay pambihira. Simula pa lang, pinatunayan na ni Rin na kakaibang mandirigma siya sa flyweight division. Hindi na siya pinakamaliit sa kategoryang ito at nandito siya para ipaalala yon sa lahat. Of the first round, she's only gone. She didn't get tired. I'm the younger fighter. Oh, she's throwing numbers. Just keep it out there, and a nice setup there. Both legs, get her hands locked. Now we're in a completely low level stance for a wrestler. She's not in, the wrestler's not. Mahigpit ang unang round. Tinangka ni Murata ang wrestling pero napigilan ng judo base ni Rin ang kanyang mga atake. Sa round 2, unti-unti nang nahanap ni Rin ang distansya niya. Naipit niya si Murata. Sunod-sunod ang malalakas na suntok at hindi niya pinayagang kontrolin ng kalaban ang laban. Kapag umaatake si Murata, agad gumaganti si Rin. I've always wondered, whatever I hear you've done. You've done it. And I believe wrestlers, they get in there and they believe they're in a different situation where she's still trying to go for the takedown. It feels like nothing on her neck, though, as she's scoring damage. Sa ikatlong round, nagpasya si Rin na bigyan ng elite na mandirigma ng lasa ng sarili nitong gamot. underneath her arms. She's got that underneath. This is a bad situation She's for under the Kanako chin. Murata. She's gonna. This is almost done here, Joe. There's the tap right there. Great. Unang talo ni Murata sa professional na boxing. At opisyal na pagbabalik ni Rin Nakai sa dominasyon. Sa edad na 30, tinalo niya ang elite na mandirigma at inanunsyo ito sa Japan. Bumalik na ang halimaw. Doon nagsimula ang dominasyon. Bumalik si Rin sa Deep Jewels at muling pinatunayan kung bakit siya ay isang problema. Pumasok sa laban ang Thai na mandirigma na si Kaeojai Prachumwong. Pero hindi kinaya ng Datdi ang matinding presyon mula kay Rin Nakai. Mula pa sa simula, hinahabol siya ni Rin. Walang tigil at nakakasakal. Laging si Prachumwong ang tumatanggap ng pinsala sa bawat palitan. Sa round 2, bumira si Rin ng malalakas na suntok, kaya pinatigil ng referee ang laban. Apat na buwan matapos iyon, isa na namang biktima. Tita pa Jun Sukplong, na kilala rin bilang Diamond Rose the Rocket, pumasok sa hawla na may kakaibang palayaw at lumabas na labis ang naunat na siko.
ミーシャ・テイト選手だったりレスリー・スミス選手にこう久々の試合ということもありまして、なかなかこのダイヤモンドローズのミドルキック、捉えてパンチ、蹴りがうるさそうなんです。さらに上からチャンスの形になってくるか。 Hinila siya ni Rin sa sahig. Tinitiyak ang posisyon at inihihiwalay ang braso hanggang sumuko ang kalaban. 中井凛がここで違いを見せつけて腕十字。あとはこの角度ですね。そうですね。腕は結構伸びてますね。伸びてはいます。伸びてはいる。どうだ。ここで終わった終わった。 Tiyak ang mensahe sa dalawang laban at pagtatapos. Hindi babagalan ni Rin Nakai ang kanyang ritmo. Para makuha ang Peso Mosca title ng Deep Jewels, kinailangan ni Rin Nakai gumawa ng brutal na hakbang. Magwagi ng dalawa laban sa isang gabi. Siya ay 35 taong gulang at humaharap sa mga mas batang kalaban na gutom at handang agawan siya ng trono. Una si Tai Murayama sa semifinal. Si Rin ay nagtagumpay sa halos 2 buong round ng matinding laban, bago tuluyang napilitang sumuko ang kanyang kalaban gamit ang armlock sa 4:43 ng ikalawang round. 10 minuto ng laban bago makarating sa finals. でした。ですからすっきり勝ちたいところなんですが、追わずに勝っていきたいところなので、リフトした、そしてスラム、パワーというのはボディへコツコツというのも怖いでしょうね。そうですね。すごいパウンドが対処が必要ですね。今こうやってマットを蹴ってフル回転となるか。だいぶ体は上がってまた腕十字の体勢。ここテイクされちゃうと ね TA 選手は厳しいですね。あとはクラッチを切りたい。この力もあります。万力のごとしそうですねえ、伸びてあとは指の位置どうでしょうね。親指上にしているか。ブリッジ必死に耐えているんですが、決まりましたね。 Ngayon pa lang sumisigla ang laban. Sa finals, si Shizuka Sugiyama ay may direktang pasa. Ibig sabihin, siya ay sobrang presko. Kakagaling lang ni Rin sa matinding laban. Sa papel, halatang halata ang kalamangan. Sa totoo lang, hindi naman yun naging mahalaga. Ang pagganap ni Rin ay kakaiba at tinapos niya ang laban sa unang round. はい、そうですね。それを組みついてというのは見せつけるのか。腕十字にもう一回腕伸びた。伸びてますね。杉山苦しい。耐えられるか。 Dalawang laban, dalawang armbar sa isang gabi. Marami sa kaedad niyang babaeng manlalaban ay nagpaplanong magretiro na. Kakapanalo lang ni Rin Nakai sa isang torneo. Bilang Peso Mosca champion ng Deep Jewels, ipinagpatuloy ni Rin ang kanyang pananakot. Sa di malamang paraan, gumagaling pa siya. Dumating si Namiko Kawabata bilang lehit na banta. Isang matatag na veterana na may matibay na pundasyon at walang takot laban sa kampeon. Pero naging mahirap ang laban na ito para kay Rin dahil nakikipaglaban siya sa mga injury na malinaw na nakaapekto sa kanyang performance. Dominante si Kawabata sa unang round at ngayon lang ulit naging parang ordinaryo si Rin sa loob ng maraming taon. 主義上げて打っていきますね。右のボディ、いいですね。アッパー散らしているので、足をキャッチした。蹴りがさあここから倒していく。きつですね。あとテイクダウンしかし下からこ距離感がいい。こでタックルだ。崩していきました。ラスト15秒ですさあここから Pero ang tunay na kampeyon ay nananalo kahit hindi sila nasa pinakamagaling na kondisyon. At binaliktad ni Rin ang laban sa ikatlong round. ここからフロントチョーク。狙ってますね。フロントチョークだ。捕まえた。なんとフロントチョークに捕まえています。腰を落とした姫ではありますが、 Sa edad na 37, mahirap nang lumaban, pero siya pa rin ang kampeon. Nagpakilala si Haruka Suzuki bilang huling hamon na gustong mapatalsik ang 38 anyos na kampeon. Ang nakuha niya, sa halip, ay isang pahayag ng layunin. 慎重になりながら、捕まえてしまえば一気に決める力。国内的な無双状態、ミノ。さあさらに右フック、足を取って倒していく。さらにパン。 Pinag-usapan ng lahat ang laban na ito. Ipinakita ni Rin ang pagbuti ng kanyang suntok na mukhang delikado. Sa malapit, nakapagbitaw siya ng malinis na kanang suntok at pagkatapos, isang kaliwang hook na nagpabagsak kay Suzuki, sinundan ng malalakas na suntok hanggang sa bumigay siya. 決まってはひとたまりもない。崩れた。右ダブルトリプル。ここから連打。連打見せる。連打見せた。 Ano ang lalo pang kamangha-mangha rito? Mula noong 2016, si Rin ay hindi pa lumalapit sa mga hurado kahit minsan. 12 sunod-sunod na finals. Lahat ng mga kalabang hinarap niya ay sumuko o pinatigil
Walang exception. Ang paradohan ni Rin Nakai. Ito ang dahilan kung bakit kaakit-akit si Rin, lampas sa karahasan. Panoorin siya sa labas ng kulungan. Panoorin mo ang kanyang mga panayam. Tingnan mo social media niya, masayahin at buhay na buhay siya. Mayroon siyang kaakit-akit at approachable na enerhiya na nakalilimot kang kaya kanyang i-arm lock. Kaya kitang patulugin hanggang susunod na linggo. Nakakatawa ang pagkakaiba ni Rin Nakai bilang tao at bilang mandirigma. Suotan mo siya ng gloves, nagiging isang makina siya ng presyo na hihilahin ka sa sahig at mapapasuko ka o mawawalan ka ng malay. Ang batang yan ay may tinatagong halimaw at nalaman ito ng mga kalaban niya sa masamang paraan.